dumating sa atin. Yung isang anak, naka-record ba? Siguro i-record lang natin yung message. Huwag na natin muna i-record lang. Ano ba? Yung hindi, akin ba to? O yung isa? Ito na lang po yung parang monitor. Ano ba? Sige lang. Hindi tama. Open na yan, Kenneth. Milaw na yun. Naka-open naman pa. Pero yung live ba hindi ba po? Oo, muna. So, say, praise the Lord. Asan na yung mga anak? Ito po kayo. Kaya nga, ayaw kung magre-record tayo, Kenneth, na wala sila sa mga upuan nila. Kasi parang, pag may nakakapanood, parang hindi maganda, no? Kaya, lalo na yung mga walang inaalaga ang bata, sikapin natin na maupo tayo para pag nadaanan tayo ng camera, halimbawa may nagsishoot, hindi naman tayo nagiging katisuran sa iba na sige po. Medyo na iba lang ako ng thought ng aking kaisipan dahil mapapansin ninyo ang mga mensahe ay sige na, Kenneth, pwede namang i-crop yan kung sakali may masabi akong iba so ganun, yan ang mahirap sa live, kailangan talaga salamat sa Panginoon. So yun ay mapapansin natin na madalas nagmamensahe ko yung message na pakikinabangan natin sa kapanahonang ito, no? Dahil yun ang bilin ng Panginoon, yun ang instruction ng Panginoon, na yung aklat na yan, ang kapahayagan na siyang huling aklat ng ating mga Bible, yan yung magiging gabay natin yan ang magsisilbing magbibigay ng direction sa atin, yung mga kasulatan na nariyan na once na yan ay na-reveal sa atin, napahayag sa atin, ibig sabihin yan, umasa ka na may mangyayaring magandang sa atin kapag ito'y nabuksan, kapag ito'y nabuksan sa ating kaisipan at nagpahayag ang Panginoon sa ating mga puso. Meron nga nagtanong sa akin, naalala ko kahapon, isang babae, sabi niya, ano po ba ang purpose nung 7 seals sa ating pananampalataya? O yung 7 seals na yun, ano ba ang purpose niyan? So magandang tanong, di ba? Kasi pag sinabi mong 7 seals, ito yung selyado, sikreto, at ito'y hindi nahayag sa una, pero sa dakong huli, ito po ay binuksan, tama? O nahayag. So yon, dalawang terms yung ginagamit ko. At ang purpose po noon ay para magpahayag ang Panginoon Diyos, para maihanda tayo sa malapit niyang pag-agaw. So anong purpose nga sa buhay natin, Kasi ang purpose niyan dalawa para tayo gabayan at bigyan ng liwanag sa ating paglalakbay habang tayo naghihintay sa pagparito ng Panginoon. At doon naman sa kanila na hindi para sa kanila ito'y magsisilbing paghihiwalay sa kanilang paglakad sa pangakong rapture. Dalawa lang yan. Kapag para sa iyo ang seals message, ang 7 seals message, maiintindihan mo yan at magsisilbing gabay mo sa iyong pananampalataya, sa iyong pag-iintay sa Panginoon.
Pero kapag hindi mo naintindihan at hindi ka naging interesado sa bagay na yan, yan din ay magsisilbing palatandaan na hindi ka mapapasama sa rapture. Dahil, sabi ko nga kanina, na higit na kararami, yung may tinatawag na robe o yung white robe, hindi mabilang ang dami nila, no? Pero kakaunti. Many are called, only few are chosen. Kakaunti yung mga talagang pinili. At sila nga ay magdadamit ng white raiment hanggang sa pagpapalit ng kanilang pangangatawan bago sumalubong sa Panginoon, ay mararamtan sila ng tinatawag na fine linen. Ibig sabihin, ready na sa kasalan. Tama? Ibig sabihin, na-compose na yung kaniyang physical body in the form of immortal. Tama? Doon ka na masasabing betrothed with Christ or wife with Christ o yung isa pa, bride of Christ. Doon lang masasabi yun, ano? Tama? Kasi masyadong ang expectation naman ang end time ngayon nagkiklaim na sila ng bride gayong hindi pa naman napapaltan ng maluwalhating katawan. Dahil flesh and blood will not inherit o cannot inherit the kingdom of God. So yun, ay pag-aasawa po yun, spiritual na pag-aasawa kay Kristo. Tama? So yung parable of Matthew 25 po yung tinutukoy ko, yun ay strictly spiritual marriage po yun, mga anak, mga kapatid. So yun, at ihanda po natin ang ating mga sarili dahil napakagandang pangako yan ng Panginoon at napakagandang palatandaan na makaunawa po ang bawat isa sa atin. Ano? Kahapon, isang kaibigan din yung nagtatanong sa kahapon ba yun o noong isang araw, hindi ko na matandaan, isang kaibigan din ang nagtatanong sa akin dahil may mabigat siyang problema, no? Minsan talaga ang problema hindi mo hinahanap pero kusang dumarating, no? Tama? Hindi mo alam minsan kampante ka, magandang araw, smooth na smooth naman ang buhay, pero hindi mo alam na bigla kang bibisitahin ng problema, no? Kaya nagtanong siya sa akin, so ito yung kanyang kabigatan, no? Yan. Yung kanyang katanungan patungkol sa kanyang isang anak na sa kanyang buhay ay nakaranas ng di ka nais-nais sapagkat siya ay engaged sa isang babaeng maganda, may kakayanan sa buhay. Sabihin natin na napababilang din sa sabihin natin mataas na uri ng pamumuhay, at naka-schedule na yung kanilang kasal dito nga sa babae, sa darating na October. Subalit hindi inaasang bagay ay natuklasang may involved na third party sa buhay ng babae. At ang nakalulungkot ay di matanggap at di ka tanggap dito ay may asawa at mga anak na yung lalaki. So talagang mabigat ito, yung problema na talagang may dinaraing nung kaibigan ito, mga kapatid. Hindi ko na lalambanggitin kung sino yung tao na yan, ako na nakaalam, at yun, nanalangin kami at naramdaman ko yung presensya ng Panginoon na bigyan sila ng tamang desisyon patungkol sa bagay nito dahil tayo, mga anak, ay tinawag tayo ng Panginoon para sumampalataya sa Kanya para mamuhay tayo na may kapayapaan, Tama? So, yung pagkakatawag natin, hindi tayo dadalhin ng Panginoon Diyos sa mabigat na
na problema o kabigatan sa ating mga buhay, kundi dadalhin po tayo sa kapayapaan, sa kasaganaan, katiwasayan, at yung tumpak na pananampalataya, yun ang ibibigay ng Panginoon sa atin eh. Tama? Yung tamang paglakad, tamang bunga, at ayaw niya na madudungisan po yung buhay natin. At sa tulong din ng Panginoon, ayan, ay lalakad tayo na mapayapa at may pagnanasa na matutupad sa buhay natin yung kanyang mga pangako. Dahil kung kabagabagan o pag-aalinlangan ang magiging lakad o takbo ng buhay natin, mga kapatid, yan ay tila isang napakahirap, ano? Parang batong pasan-pasan mo yan sa buong buhay mo, no? Tama? Kapag namali ka ng desisyon o kaya naisalang ka sa isang mabigat na pagsubok sa buhay mo. So yan kasi ang nangyari sa halamanan ng Eden, ano? Kaya nahulog ang lahi ng tao sa pagkakasala. Alam na ba natin yon? Shall we say amen? Because of adultery, mga kapatid, fornication, diyan nagkaproblema ang buong mundo. At dahil nais ng Panginoon na tayo pumayapa, mga kapatid, piliin natin, sikapin natin pumayapa at may magandang buhay at magandang pangako ang Panginoon na naghihintay sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Hindi ko nabanggit ko ito para gusto ko kasi mapaalalahanan yung mga kabataan natin, lalo na yung mga anak ko, at gayon din yung mga mayroon ng mga kanya-kanyang asawa. Sige po, manalangin po muna tayo sandali bago po ako magtuloy-tuloy. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, sapagkat minsan mo pang idinako ang aming mga kaisipan sa mga bagay na dapat naming lakaran habang kami nananatili pa sa lupang ito, Panginoon, na taglay ang aming mga kahinaan, na naway magsilbing paalala at gaway na kami maging mapagpigil sa aming mga sarili, sapagkat ikaw ay Diyos na huhukom sa bawat ginawa ng tao sa kanyang buhay. Subalit naniniwala rin kami, Panginoon, sa kabila ng pagiging hukom mo, Panginoon, ay isa ka ring Diyos na mapagpatawad, na kung sakaling pagsisihan ng bawat isa ang mga nakalipas na karaan ay mapapatawad nga. At kaya't kami nagpapasalamat, naway igabay mo po kami, Panginoon, sa tamang landas na upang sa aming paghihintay ay ang makabuluhang pagpapala at hindi na lagi ang iyong pagtutuwid at pananakit sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat hahatol ka, mananakit ka, Panginoon, upang maitama ang aming mga buhay. Hari nawa, Panginoon, maging karapat dapat po kami ang mambanal sa aming paglakad upang ikaw ay mabigyan namin ng kaluguran at ikaw ay malugod sa amin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Patnubayan po at kasihan ng iyong maliit na lingkod. At ang bawat isa na nakikinig, lalo na ang mga kabataan, na sila po ihanda mo, Amang Banal, sa harapan ng kanilang mga buhay, na kung sila ay lalagay sa isang maselan na kalagayan sa buhay, sapagkat ito ang tadhana, ito ang itinalaga mo, Panginoon. Subalit ang bunga, Panginoon, na siyang dapat sa bawat isa, sa bawat mga anak, na maipapakita ang bunga ng Espiritu, Panginoon, na siyang pinakatanda ng buhay na walang hanggan at pangako. Salamat po, Ama, sa araw na ito, Panginoon. Minsan pa sa pangalan ng aming manunubos na si Yahshua HaMashiach, ito po ay aming samot dalangin. Amen at Amen. So mga kapatid,
Kung ating lamang bulay-bulayan, talagang isang mabigat na pasanin nito, no, ng isang, lalo na ng isang magulang, no, para sa kanyang mga anak. Tama po ba? Amen. So kailangan alamin natin kung ano ba ang kalooban ng Panginoon, dahil mahirap po yung masusunod ay yung kung ano yung gusto natin. Tama? Dahil kadalasan, miski nung una pa man ay tayo nasa salibutan pa, talagang wala namang bagay talaga na nasusunod doon sa mga kagustuhan natin, tama? Amen? Bagamat meron kang magandang bagay na nasa, pero hindi talaga hindi pinapahintulot ng Panginoon yung bagay na yon, at lagi kang nangangailangan. Tama? Shall we say amen? Lagi kang nangangailangan dahil mayroong mas magandang bagay na inihanda ang Panginoon sa iyo, na sa mga bagay na yan, doon ka magiging panatag, na masasabing ikaw nga ay totoong pinagpala. Tama? Pero hanggat hindi nangyayari yun, lagi kang nagnanasa. Tama? Walang katapusan, di ba? Na hindi ka nabubusog, in other words. Pero kapag ka naramdaman mo at nakita mo kung na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay mo, then papayapa ka, papanatag ka, at magiging kontento ka sa buhay mo. Sana yan ang naranasan natin. So ang pinamagatan ko dito, marriage and a married life, ang pag-aasawa at buhay ng may asawa. So kung paano tayo lalakad, tayo may mga asawa, sa buhay nito. Tama ba? At doon naman sa pag-aasawa, doon pa lamang sa mga kabataan natin na ngayon pa lang makakaranas ng kung ano man ang dinanas ng kanilang mga magulang. Amen? Shall we say amen? Minsan sabi nga nila, lalagay na raw sa tahimik. But in reality, hindi lang basta tahimik yun. Tama? Shall we say amen? Sabi ko nga, minsan nagbibiro ako, itong anak ko, mukhang nagsisikap na sa kanyang buhay. Talagang mukhang lalagay na sa isang magulong buhay. Kasi sabi ko lang yun, parang joke, kasi hindi naman talaga tahimik yung pagkakaroon ng asawa, tama? Dahil punong-puno nga ng pagsubok yan. Depende na lang sa ibibigay na magiging kapartner mo. Dahil kapag tama ang binigay na partner sa'yo, kahit anong pagsubok, kahit anong hirap ng buhay, kahit na anong pasakit, ay malalagpasan yon. Sangayon po tayo. Pero kapag hindi tama, diyan nahahantong sa hindi pagkakaunawaan. Tama po ba? At yung paghihiwalay. So may tanong po dito, mga alagad ni Kristo. Yung unang tanong, it is lawful for a man to put away his wife for every cause? So tanong yun, matuwid ba ga? Lawful ba para sa isang lalaki upang alisin o ilayo yung kanyang asawa, ang babae, sa anumang kadahilanan? So tanong po yun, Yung pangalawang tanong, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? So parang may contradiction ditong dalawa na to, di ba? Dahil si Moises, na lingkod ng Panginoon Diyos, ay nag-uutos na magbigay ng writings of divorcement and to put her away, o yung paghihiwalay, mga kapatid. Pero may mga pagpapaliwanag dito ang Panginoon. At yung pangatlo, ito naman ay para doon sa mga lalagay pa lamang sa tahimik. So, say amen?
Sangayon ba kayo? Tahimik yung pupuntahan ng mga binata. Tahimik nga, tama? Kasi magulong buhay nga naman yung namimili ka, tapos ikaw naman, maraming mga chicks na sumusubaybay sa'yo, sumusunod sa'yo, magulong buhay nga yan. Pero kapag ikaw nakapag-asawa na, nakapag-settle ka na, yun, tatahimik na nga ang buhay mo. Tama ba? Ha? At sana tama yung makukuha mo. Shall we say amen? Dahil kapag tama, yung ibinigay sa'yo at nakuha mo o pinili mo, then, yan ang mapayapang buhay. So, marrying someone because of physical status or marrying the right one from the Lord. So, yun po yung tanong, ano? So, ano ba ang pipiliin natin dito? Marrying someone because of physical status or marrying the right one from the Lord? Yung makakasama sa buhay na nanggagaling sa Panginoon. Kasi minsan, lalo na tayo, di ba, mapili tayo. Basta ako, gusto ko yun, kailangan mapasa akin yan. Tama, di ba? Ganun ang tao, di ba? Shall we say amen? Pero sa Biblia, mga kapatid, kailangan kung ano yung gusto ng Panginoon. Dahil ang purpose ng para hindi ka mamroblema. So, kadalasan nagkakaproblema ay yung pinipilit yung kanilang sarili, gustuhin yung hindi talaga para sa kanila. Tama po. Ganito ano nangyayari nga sa anak ng kaibigan. Dahil yung babae, yung naitanong ko, no, yung sa kanyang dito nga sa kaibigan ko ito, na naitanong ko na yung bang babae attender ng simbahan. Yun ang una kong tanong, di ba? Sabi sa amen? Kasi kung attender ng simbahan, siguradong faithful yan. Tama? At may takot na gumawa ng hindi mabuti sa harapan ng Panginoon. So, yun ang una kong tanong. Dahil ayaw kong kara-karaka magbibigay ng payo. Pero yun ang unang tanda na hinahanap po talaga. Dapat kung ang isang binata o dalaga ay mag-aasawa, dapat pareho po silang mananampalataya. Tama po ba? Sangayon ba kayo, mga anak? So, hindi basta-basta ang pag-aasawa. Kundi ito'y iniintay na ang Panginoon ang magbibigay, hindi dahil sa kagustuhan po natin, mga kapatid. Miski si Amang Abraham, nautusan niya si Eliezer para kumuha ng mapapangasawa para sa kanyang anak na si Isaac. Namili siya. Ang gusto niya po ay yung mga babae na may pananampalataya sa iisang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Tama po? At hindi doon sa kung sino-sino na mga babae na hindi nakakilala sa tunay na Panginoon. So, punta tayo sa unang tanong, mga anak, mga kapatid. Sa Matthew 19, doon po tayo, verse 2. Ito po. Dito po tayo, Sister Marlene, mababasa po kayo dyan. The Pharisees, sa verse 3, the Pharisees also came unto him, tempting him, saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? So, yung tanong na yun, ano? Sa Tagalog, at nagsilapis sa kanya ang mga Pariseo na siya'y tinutukso nila at kanilang sinasabi na ayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan.
At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Mystery po yun, ano? Sabi sa amen? Na yung dalawa ay sa paningin ng Panginoon, hindi na sila dalawa, kundi iisa na lamang. Tama? Sabi sa amen? Kaya nga, hindi na sila dalawa. So, yun. Kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So, yun pala ang misteryo doon. Na sila pala'y pinag-iisang laman ng ating Panginoon. Shall we say amen? So may tanong, sinabi niya sa kaniya, bakit nga pinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay? At ihiwalay ang babae. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay pinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa, dadapwat buhat sa pasimula, ay hindi ganon. Amen? So sa umpisa pala, under the law age, mga kapatid, ay pinahintulot po ng Panginoon na sige Moises, gumawa ka ng kasunduan o kasulatan ng paghihiwalay. So ang Diyos din na nag-utos nun tama? Bakit? Dahil sa katigasan ni Israel. Tama? Shall we say amen? Dahil sa katigasan, walang magawa ang Panginoon kundi gawin ang nararapat dahil sa katigasan ng tao. Pero wala namang Kristiyano na nagmamatigas sa utos ng Diyos tama ba? Shall we say amen? Kaya malayo ang kalagayan ng mga banal sa lumang tipan at sa bagong tipan. Tama? Dahil tayo'y pinapanahanan ng Espiritu ni Kristo. Tama? Sabi nga ng Panginoon, siya na pinakamababa sa kaharian ng langit ay mas dakila pa kay Juan na may espiritu ni Elijah o may taglay na anointing ni Elijah. Dahil sa atin mga kapatid ay namamahay ang espiritu ni Kristo. Tama? Yung pinakahuli daw, pinakamababa sa kaharian ng langit ay mas dakila pa kay John the Baptist. Sang-ayon ba kayo? Dahil ang espiritong taglay ay walang iba kung hindi ang espiritu ni Kristo na nananahan, nakatatak sa bawat isa sa atin. Kaya kapag ang isang babae o isang lalaki ay may espiritu ni Kristo, mga kapatid, lalo't alam niya na naka-schedule na siya ng pag-iisa sa kanino mang minamahal niya, mga kapatid, na kapag may espiritu ni Kristo, yung tao na yan o yung lalaki na yan ay hindi niya kayang gawin yung isang bagay na labag sa kagustuhan ng Diyos. Tama? Shall we say amen? Amen. So, yun ang question ngayon. Paano kinaya ng babae yung bagay na yan, mga anak, mga kapatid? So, natanong ko, church attender ba siya? Ang sagot sa akin, once lang nakadalo for 5 years. So, dun pa lang, mga anak, mga kapatid, dapat
nag-isip-isip na. Tama? May maganda ba kaming hinaharap kapag ganito ang sitwasyon, di ba? Natural, ikaw ay Kristiyano, gusto mo once a week, doon ka sa gawain ng Panginoon, tama? Amen? Tapos, lalagay ka sa sinasabing katahimikan, magkakaroon ka ng isang mapapangasawa na unbeliever. Sa palagay mo ba, magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo? Yun lang isang halimbawa, mga kapatid. Sa pananampalatayang end time lang. Hindi na muna tayo lalayo. Nakakalungkot ito. Pero kailangan salitain ko Kasi merong isang mananampalataya. Totoong mananampalataya siya. Kaya na ng problema. Pagdating ng Sundays, yung lalaki pupunta sa simbahan. Ang nakakalungkot, yung isang babae pupunta sa simbahan na kung saan doon niya gusto. Sa palagay niyo, tama ba yon? Parehong end-time believer yan, Sa palagay niyo, tama ba yon? So, doon pa lang, meron ng hindi maganda. Tama? Hanggang saan nagkaanak. Pero ang tanong, naisama ba yung anak sa simbahan? Isa pang problema yon, mga kapatid. Ibig sabihin, yung problema ng mga magulang naihawa sa mga anak. Tama? Shall we say amen? Gusto ba ninyo na kayo'y mailalagay sa ganong sitwasyon sa buhay? At yun ay panghabang panahon yun. Tama, mga anak? Shall we say amen? Panghabang panahon yun sa buhay mo, sa buong buhay ng tao, mga kapatid. So, napakahalaga na ang iyong makakaisang dibdib, mga anak, hindi kayo mga kabataan, napaka-importante na ang mapapangasawa o makakasama niyo sa buhay ay may takot sa Panginoon. Iisa kayo ng pananaw, iisa kayo ng pagkaunawa. Doon na lang sa pagkaunawa di ba? Kasi kung oneness yung isa naman ay nasa tamang Godhead. Di ba bakbakan yan sa loob ng bahay? Tama? May kapayapaan ba doon? Shall we say amen? Wala Doon lang. Hindi na tayo dadako sa kabanalan. Dahil alam natin, merong kabanalan. Mayroong pananampalataya. Pero yung differences, mga kapatid, doon pa lamang may problema na How much more yung mapapangasawa mo ay hindi naman mananampalataya. Tama ba? Kasi sa loob ng 5 taon, minsan lang nakapasok sa simbahan nila Doon pa lang dapat nag-isip-isip na ang tao para hindi na humantong sa mas malala pa. Tama? At nangyari nga. Shall we say amen? Nangyari nga. Yung isang bagay na nakakalungkot, mga anak. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay pinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ng inyong mga asawa, dadapwat buhat sa pasimula ay hindi gayon. So, saan tayo pupunta? Sa panahon ba ng kautusan? Kay Moises ba? Hindi. Saan tayo pupunta? In the beginning. Anong meron sa in the beginning? Nang ang tao'y hindi pa nahuhulog sa kasalanan. Shall we say amen? Ibig sabihin, yun ang perfect plan ng Panginoon. So, doon tayo dinadala ni Kristo. Naintindihan natin?
Buhat sa pasimula ay hindi gayon. Bawal paghihiwalayin ang pinag-isa ng Panginoon. Bawal po yun, mga anak. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid, so may liban. Tama. Dahil kapag pakikiapid, pwede mo siyang hiwalayan. Tama. Liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nagkasala ng pangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng iyaon na hiniwalayan ay nagkasala ng pangangalunya. So, liban po sa pakikiapid. Pero kung ang kadahilanan, mga kapatid, na ng hiwalayan ay dahil halimbawa, yung hindi lang kayo nagkasundo sa isang bagay, hindi kayo pinagkasundoan, nagtalo kayo, o di kaya'y kapag gabi natutulog kayo at malakas maghilik yung katabi mo, hindi ka makatulog. Hindi po dahilan yan ng paghihiwalay. Tama? Sabi sa amen? Hindi po yon rason, kundi sabi dito ng Panginoon, liban na kung sa pakikiapid. Alam ba, nakiapid siya, sumama sa iba na hindi mo namalayan, hindi mo alam, later on, na-discover mo, pwede. Tama. Yun yung liban na sinasabi ng Panginoon. Liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, sino, ikaw, ay nagkasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babae, yung isa naman, sa babaeng iyon na hiniwalayan, ay nagkasala ng pangangalo niya. So, nanganak na ang kasalanan. Tama. Sa pamamagitan mo, sa pamamagitan din niya, kumalat ang kasalanan. Tama. Kaya napaka-sensitibo ito, mga anak, mga kapatid ko. Ang mga alagad ay nagsabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi nararapat mag-asawa. Natural. Wala kang karapatan kung gano'n ang sitwasyon. Tama? Ang kailangan nasa kapayapaan ang buhay. Dahil doon tayo, mga mananampalataya po tayo ni Kristo, doon po tayo nilalagay ng Panginoon sa kapayapaan. Praise the Lord. Tuloy natin, mga anak. So, yun. Matuwid ba na ang lalaki ay alisin o ilayo yung kanyang asawang babae for every cause? So, yun lamang ang kadahilanan na pwede siyang hiwalayan. Malinaw po ba yun? At kung iba-iba pa, mga kapatid, yun ay naipagpapatawad. Tama? Shall we say amen? Kaya importante na sa pagpili, iniintay lagi natin ang Panginoon. Tama? Kasi kung pinilit natin yung gusto natin, siya ay gusto natin, dahil maganda, dahil pogi, dahil mayaman, dahil matalino, hindi natin alam. Dahil na kung hindi mananampalataya, mga kapatid, siguradong darating ang problema. Tama? Sabi sa amen? Walang takot sa Diyos. Paano mo? Sabi nga, ano ba ang pakikitungo ni Kristo kay Belial? Wala di ba? Walang pakikitungo So, dagdag ko lang, Matthew 5:31 and 32.
At sinabi rin naman, ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Sa Lumang Tipan yun, ano? Datapot sinasabi ko sa inyo na ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid, ang dahil ay siya ang sa kanya'y nagbigay ng kadahilanan ng pangangalo niya. At ang sino mang mag-asawa sa kanya, kung naihiwalay na, siya ay nagkasala ng pangangalo niya. So yun, malinaw yun, mga anak. So we say amen. Kailangan mayroon tayong tamang desisyon sa buhay. Dahil hindi natin hawak ang buhay ng asawa natin, di ba? Kapag namali ka ng pagpili o hindi mo inintay yung kamay ng Panginoon para siya magbigay ng para sa iyo, at nagpumilit ka, lalo't alam mo na hindi mananampalataya, so asahan mo na may hindi magandang buhay na mangyayari habang nabubuhay ka. Amen? Una na dyan yung pagtatalo sa relihiyon Tama? Pangalawa dyan, yung hindi mo alam. Dahil minsan naupo ako sa likod ng nakaupo ako sa likuran o dalawang nag-uusap, ang relihiyon ng isa ay Iglesia ni Manalo, yung isa naman ay hindi ko lang gaano matandaan, pero paiksiin ko na lang, na yung iglesia napilitang humanap ng ibang mapapangasawa. Dahil itong isa daw ay hindi naging karapat-dapat para sa kanya. So yun, parang ganon, nagka-problema. Tama? Doon pa lamang sa relihiyon. Kung doon sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid, talagang parang yan parang wala lang sa kanila yung mga ganyang bagay. So, anong kadahilanan para ipilit natin ang sarili natin sa hindi mananampalataya? Tama? Kailangan yung pareho ng kaisipan natin, pareho ng pananaw, pareho ng pananampalataya para hindi tayo magka-problema. Shall we say amen? Marrying someone because of physical status. Dahil may kaya, mayaman, maganda, pogi, sexy. Mga kapatid, so doon nangyayari kadalasan na hindi yan kalooban ng Panginoon Diyos. Pero yung kabaitan, yung talagang kapakumbabaan ay nakita sa isang tao, ibig sabihin may malaking chance dyan. Tama? May malaking chance na kung hindi man sila naging mananampalataya sa ngayon, ay may chance na siya ay maakay sa Panginoon. Tama? Na kapag ang babae o isang lalaki ay nagpakita ng pagiging halimbawa sa kanyang asawa. Tama? Kasi kung hindi ka rin naging halimbawa sa kanya, paano siya magtitiwala? Tama? Paano kayo magkakasundo kung hindi ka rin nagpakita ng pagiging halimbawa sa kanya? So, ganyan mga kapatid. So, ayaw natin na magulong buhay dahil tinawag nga tayo sa kapayapaan. Tama? At mabubuhay tayo sa kapayapaan. Free ng Panginoon. So, 1 Corinthians 5,
Dito muna ta. 1 Corinthians 5:9. Isinulat ko sa inyo ang aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Tunay nga na hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutan ito o sa mga masasakim at mga manglulupig o sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung gayo'y kinakailangan magsialis kayo sa sanlibutan ito. Dadapot sinulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama kanino mang tinatawag na kapatid. So kailangan hindi ka na kailangan lumayo. Doon pa lang sa nag-aangking kapatid na kung siya'y mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyosan, mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig, sa gayo'y huwag man lamang kayong makisalo, sapagkat ano sa akin ang humatol sa langa sa labas. Hindi baga kayo nagsisihatol sa langa sa loob? Dadapos sa langa sa labas ay Diyos ang humahatol, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Shall we say amen? So, pagka minsan sa atin, hindi sinasadya, mayroong mga tao na pinagsisihan ng mga kasalanan na lumbalik sa Panginoon Diyos. Pero, minsan, tignan din natin, lalo na kung ito'y mga baguhan pa lang sa Panginoon, kailangan bigyan din natin ng puwang yung kanilang mga buhay, mga kapatid, para sa pagbabago pa kung lumalakad sa kahinaan. Shall we say amen? Alam nyo, ang Diyos ay mapagpatawad Dito rin sa Corinthian, mga kapatid, merong isang mas malala ang ginawang kasalanan. Pero ang ginawa lang ni Pablo doon, inutusan ng simbahan na hiwalayin nyo yung tao na yan. Huwag nyo siyang batiin. Yun lang ang inutos niya sa 1 Corinthians. Pero pagdating sa 2 Corinthians, nagsisi yung tao na yun. Nagsisi. At yan, pinag-utos naman ni Pablo na i-comfort niya siya. So, balanse ang Panginoon. Balanse po ang Biblia, mga kapatid. Hindi po ito one-sided. Ang kinakailangan lang ay maging preparado tayo, lalo na tayo mga kabinataan, o yung mga dalaga. Kailangan preparado tayo at prepared natin kung ano yung ibibigay sa atin ng Panginoon na makakasama sa buhay. Hindi dahil sa gusto natin tapos ipipilit natin. Minsan hindi na nga tayo pinapansin dahil iba ang gusto nila. Pagkatapos pipilit mo, magkakaproblema ka niyan. Tama? Huwag niyong ipilit ang buhay niyo sa hindi mananampalataya. Tama? Dahil magkakaproblema kayo. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Basa tayo. At huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. So, ito na yun. Shall we say amen? Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikisama mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Shall we say amen? Hindi ba tayo tinaguri ang templo ng Diyos? Tama? At ang Espiritu ni Kristo ay nananahanan sa atin? Tama po. So, anong kaugnayan nito? Anong kaugnayan ng sanlibutan sa atin? Para
sila'y makasama mo habang panahon. Kaya ito lang aking ipinayo sa tao, no, na nakikita ko. Dahil ang importante sa buhay ng tao ay yung kapayapaan. Kasi yung pagpapatawad, madali sabihin yan. Hindi, pinatawad ko na naman. At siya na may nagpatawad din sa akin. At pagkatapos, ang problema niya, kapag itinuloy mo pa rin, alam mo ng ganoon ang kanyang pananaw sa buhay. Alam niyo, mas maigi yung problema ka na ngayon, sumakit ang ulo mo ngayon, kaysa habang buhay kang mamroblema. Tama po ba? Mga kapatid, tama ba yun? Ha? Amen. At anong pakikipagkaisa? Mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kaniyang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So malayo, di ba? Kaya nga, nakakalungkot Yung isa, nagsisimba doon sa kabila. Yung isa naman, nagsisimba doon sa kabila. Pagbalik sa bahay, ako ang tama, ikaw ang mali. Hindi, ako ang tama, ikaw ang mali. Problema, di ba? Tama? Kaya alam nyo, kayamanan na yan Pagpapala ng Panginoon yan na kayo bigkisin ng Panginoon kay Kristo Jesus sa kanyang mga salita. Tama? Shall we say amen? Pagyamanin na ninyo yan. Pagyamanin na natin yan, mga kapatid. Na walang mga ganong bagay na nangyayari sa ating kalagitnaan. Shall we say amen? Dahil sakit sa ulo yan. Lalong-lalo na doon sa nagdadala ng salita ng Diyos. Masama para sa kanya yung may mga ganyang mangyayari. Ayaw natin yan, mga kapatid. Ayaw ng Diyos yan. Purihin ng Panginoon. So 17, kaya nga magsialis kayo sa kanila. Yun ang desisyon ni Pablo, no? At magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak, na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? So yun. Dahil anak tayo ng kataas-taasan, mga kapatid. A peculiar people, kakaiba kayo. Hindi, malayo. Yung qualities ninyo, mga anak. Malayo. Deuteronomy chapter 7, 1 up to 6. Up to 6. Pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin, yung Kanaan nga ito, no? At palalayasin ang maraming bansa sa harap mo. Ang Hiteo at ang Gergeseo at ang Amoreo at ang Kananeo at ang Pereseo at ang Hebeo at ang Jebuseo na 7 bansang lalong malalaki at mga lalong makapangyarihan kaysa iyo. At pagka sila'y ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Diyos at iyong sasaktan sila, ay lubos mo ngang lilipunin sila. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpapakitaan ng kaawaan sila. Yan ay dahil sa bakbakan nito, no? Tama. At tandaan natin, this is under the Old Testament. Tama. Sa panahon ni Kristo, ibigin mo ang kaaway mo. Tama. Shall we say amen?
So nakikita po natin yung difference. Ano? Sa verse 3, ni, itong mahalaga, ito yung gusto kong i-drive. Ni, mag-aasawa ka sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong aasawahin sa kaniyang anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae ay huwag mong papag-asawahin sa iyong anak na lalaki. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat kanyang ihihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin. Ayun na nga, yung kinikwento ko kanina, di ba? Yung lalaki, papuntang north, yung babae, papuntang south. Asan niya yung mga anak ngayon? Yun ang masakit eh. Yun ang masaklap sa buhay ng tao, mga kapatid. Kaya ako, mga kapatid, ayoko may mahihiwalay dito eh. Mas maigin na yung bata ay nakakapakinig, kahit paminsan-minsan nakakapakinig kesa doon sa hindi makapakinig dahil malayo. Tama? Kasi amen? Kasi kung nagtatrabaho, busy nga. Pero at least kahit paano, bumabalik at nakakarinig. Pero kung malayo na, tapos may trabaho pa, ayan, malapit sa kaaway. Tama? Sabi sa amen? Kaya hanggat maaari, yun ang para sa akin, mailapit ang tao sa Panginoon. Amen. Mas maigi nakakarinig kasi walang napapakinggan. At alam mo, tayo mga magulang tayo, huwag yung pahihintulot yan na makakapag-asawa yung mga anak ninyong babae at lalaki na hindi mananampalataya. Dahil hindi lang yung mga ulo nilang sasakit, pati mga ulo nyo, sasakit ang mga ulo nyo. Siguradong problema yan forever. Hindi yung panandalay ang problema eh. Panghabang buhay yan eh. Kaya sabi ko nga sa kapatid na ito, mas maiging tanggapin na lang yung bagay na hindi matanggap sa ngayon. Para sa harapan, di ba? Ay doon mo na ma-enjoy. Doon mo na malasap yung kapayapaan. Talagang tinetrain tayo ng Panginoon eh. Sa hirap at ginhawa eh. Lahat tayo panadanasin. Pero kung ipapasakop natin ang ating buhay, tapat siya na nangako. Hindi ka sasalang sa mabigat na pagsubok. Alam niyo ba yun? Kasi, sinupil mo na yung sarili mo eh. Tama. At kapag ganyan, nasupil mo yung sarili mo, natutuwa ang Panginoon. At hindi niya pahihintulutan na masalang ka sa mabigat na pagsubok sa buhay mo. Pero hanggat hindi tayo natututo, alam mo ba yun? Lagi tayong sinasalang eh. Sabi sa amen, lagi tayong sinasalang sa kapighatian. Para matuto tayo sa buhay natin. Yan ang purpose ng Panginoon. Shall we say amen? Para matuto tayo sa buhay natin. Minsan akala lang natin natuto na tayo eh. Pero ang Diyos na nakakita eh. Kaya siya gumagawa ng paraan kung saan tayo itutuwid. Tama? Shall we say amen? Doon sa kahinaan, doon kanya itutuwid. Amen. Tama, hanggang sa maging karapat dapat tayo sa pagharap sa Kanya. Shall we say amen? Di ba maganda yun? Na tinuruan tayo ng ating Ama sa hirap at ginhawa, sa tribulasyon. Maganda yung ako, bagaman, sabi ko, naikwento ko na sa inyo yung buhay ko, ayaw ko na ulitin. Bagaman nakakaranas ako, minsan nare-remind sa isipan ko yun. Alam nyo, iba na eh. Hindi ko pinagsisisihan eh. Alam nyo,
Ang sabi ko na lang, salamat sa Panginoon dahil nakaranas ako ng mga ganung bagay sa buhay ko. Dahil kung hindi ako nakaranas, hindi ko makukonsider yung ibang tao eh. Diba? Kasi puro pagmamahal na lang sa sarili. Ganon ang magiging buhay mo, pagmamahal sa sarili. Pero yung pala ay may magandang layunin ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Tama ba? May magandang layunin. Basta tayo'y umiibig sa Diyos. Tama. Kasi iniibig din niya tayo. All things work together for good to them that love the Lord. Tama? To them who are called according to His purpose. Abay, hindi ka na pala makakawala sa kanyang kamay. Tandaan natin yung predestination. Tama? Tayo'y ipinredestina from the foundation of the world. Hindi ka pa nga ipinapanganak. Kilala ka na niya eh. Nakapredestina ka na. Tama? So, anong layunin? Ituwid tayo. Tama? Turuan tayo. Shall we say amen? Di ba maganda yon na itinutuwid tayo? Huwag sasama ang loob natin. Kapag nakakaranas tayo, dapat sabi nga, bumangon tayo. Iunat ang mga kamay, ituwid ang mga paa. Tama? At magpatuloy sa kalakasan sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan, ang problema, hindi mo hinahanap. Ang pagsubok, hindi mo hinahanap. Darating na lang sa harapan mo. Kaya humanda ka. Tama? Shall we say amen? Kailangan, alam mo, nagpapasya ka ng tama kapag dumarating yung mga bagay na yan sa harapan mo. So yan, ang Panginoon na nagde-direct sa atin at nagbibigay ng lakas ng loob. So kapag dumarating yung ganyan mga bagay, pinag-iisip tayo ng Panginoon. Panginoon, ano pa ba ang gusto mo? Di ba? Nagtatanong tayo, di ba? Shall we say amen? Baka naman meron pang ibang gusto ang Panginoon, di ba? Na nilalabag mo. Shall we say amen? Baka kailangang mag-adjust pa tayo ng kahit kaunti. Di ba? Para nang sa gayon, ay hindi tayo sumalang sa mabibigat na mga pagsubok sa buhay. Kadalasan kapag meron pang nais ituwid ng Panginoon, yun ang dumadanas talaga ng kapighatian Kasi may itinutuwid ng Panginoon sa buhay mo Pero kapag almost natutuwa na ang Panginoon, sabi nga, iingatan ka sa kanyang kamay. Tama? Hindi ka walang kaaway na sino man pwedeng magpahirap sa iyo. Kaya nga yung great tribulation niya para sa mga nagmamatigas Tama? Naintindihan natin? At dito, iniwan mo ang una mong pag-ibig. So, ano nangyari? Papasok ka ng dakilang kapighatian ngayon. Shall we say amen? Napakaganda ng mga pangako na doon sa kanila na may mga takot sa Panginoon. So, tanungin natin ang Panginoon. Panginoon, ano po ba ang plano mo? Baka may mas maganda ka pang plano para sa buhay namin. Baka meron pa kaming dapat na lakarang liwanag para kami masabing mamuhay sa kapayapaan at katiyakan. Hindi ba ganon? Tama. Ako, ganyan ako nung araw Kapag kami medyo doon, ano ba ito? Problema na naman ito. Baka may gusto ka pang pagawa sa akin, Panginoon. Yun ang laging nasa isip ko. Baka meron pa. So, yung may mga bagay na hindi ko kayang gawin, pinilit ko, sinikap ko na itong sariling itong katawang lupang ito ay madisiplina. So, ang kaligayahan lang pala talaga mga kapatid para sa akin nandun ka sa isang kwarto, nagbabasa ka ng Biblia at naintindihan mo ang Biblia mo. Akala ko ang kagalakan yung punta ka doon, punta ka dyan, punta ka doon, kung saan-saan. Hindi pala. Kasi pag uwi mo, gutom ka na naman pagod ka na naman Ang dami mong bagay na naiwan.
Pero kapag nakafocus ka sa salita ng Panginoon, mararamdaman mo lagi kang kumpleto. Amen. Lalo na't nandyan kayo. Mas masaya ako kung nandyan kayo. Shall we say amen? At tayo nagsasalo-salo sa salita. Tandaan ninyo, lahat tayo babalik sa salita ng Diyos. Walang hindi haharap sa harapan niya. Walang hindi. Maaring tumagal lang ang buhay mo, humaba lang ang panahon mo sa ibabaw ng lupa. Pero kapag panahon mo na, ayan. At sana, nabigyang lugod mo ang Panginoon. Tama. Yun na lamang ang pangarapin natin sa buhay. Malapit na po dumating ang Panginoon. Yung mga pagsubok na yan, na hindi mo man gustuhin, ay dumarating yan. Lilipas din yan. Sangayon ba kayo? Lilipas lahat yung hirap na yan. Mga pagsubok, kabigatan, karamdaman, tribulation, lilipas lahat yan maging masaya na lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang magandang buhay. Mas matanda ako sa inyo, puti na yung buhok ko, mga kapatid. Yung edad ko, 65 na. Dahil nakaranas ako kaya sinasabi ko sa inyo to Hindi po totoong kaligayahan o kasiyahan nyo ang lagi tayo nag-i-enjoy sa buhay. Hindi yan, wala yun. Pag uwi mo ng bahay, malungkot ka na naman, gutom ka na naman. Sabi ko nga sa inyo, nangangailangan ka na naman Doon nga lumalaki ang utang mo Pag palabas-labas ka punta ka rito, punta ka roon, gastos dito, gastos doon. Sa bahay ka, kusapin mo ang Panginoon, magbasa ka ng Biblia, umawit kayo, nagpuri sa Panginoon. Bukas maghahanap buhay ka, iingatan ka ng Panginoon, makakain mo yung gusto mong kainin. Huwag lang kolesterol para humaba ang buhay natin. Tama. Maghintay tayo ng rapture. Dahil tapat yun nangako. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Si Israel yon. At tayo ay spiritual Israel. Tama. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami. Hindi pala parami yan to. Saan na ako? 7. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng Panginoon. Dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Sabi sa amen, hindi pala paramihan ito. Tama po. Kundi dahil sa inibig ko kayo. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, ay tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagantihang loob sa mga umiibig sa Kanya. At tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ang lahi. Shall we say amen? Yung lahi mo, at yung lahi ng lahi mo, hanggang sa 1,000 saling lahi. Shall we say amen? Nakakalimot ba ang Diyos? Hindi. Tayo lang nakakalimot. Kaya minsan nagtatanong kayo, Panginoon, bakit ganun? Bakit nangyari to? Hindi ba?
E di tanungin natin sarili natin. Tama ba? Hindi naman pwedeng sa Diyos ang diferensya eh. Nasa sa atin. Dahil yung mga pangako, napakaliwanag nito. At pinaghihigantihan sa kanilang mukha ang mga napopuot sa Kanya upang lipulin. Paano yan kung hindi nga mananampalataya? Hindi ba? Saan nahahangto ng bagay na ito? E di siya pagkalipol. Tama. So, mga anak, mga kapatid ko. At sabi pa dito, siya'y hindi magpapaliban doon sa napopuot sa Kanya, Kanyang paghihigantihan sa Kanya ring mukha. Iyong ang ingatan ang utos at mga palatuntunan at mga kahatulan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin. Mahaba pa sasabihin ng Panginoon, mga kapatid. Yan. 1 Kings chapter 11. Tingnan natin yung hari, si Solomon. At ang Haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Idumea, Sidonia, at Hethia. Mga anak, mga kapatid, gusto ko lang linawin sa inyo. Sa lumang tipan, pinahintulot ng Panginoon ang mga bagay na ito. Tama? Naintindihan natin? But in the beginning, it was not so. Shall we say amen? Kaya lang, pinahintulot ng Panginoon yan dahil merong pinagtitipuhan na si Kristo ay may maraming asawa. Spiritually. Tama? Yun ang tinitipuhan niya dahil ang kautusan ay may anino ng mga bagay na darating. At yan ay may-ari ng katawan ay si Kristo. Tama po? So, hindi natin susundan pa kung ano ang meron doon. Tama? Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makihalo sa kanila o sila man ay may kihalo sa inyo sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabid ni Solomon sa mga ito sa pagsinta. At siya ay nagkaroon ng 700 asawa at ang prinsesa at mga prinsesa at 300 babae at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. So yun, disgrasya si Solomon. Tama? Amen? Kaya nga hindi ipinapayo mga kapatid, na hindi mananampalataya ang makakasama sa buhay. Shall we say amen? Ito, hari na ito, pero talagang ayaw ng Panginoon yung karanasan niya sa iba't ibang babae sapagkat inilihis po yung kanyang kaisipan, lalo na sa pagsamba. Tama? Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astaroth, diyosa ng mga Sidonia, at kay Milcom na karumal-dumal ng mga Amonita,
At gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod na lubos sa Panginoon na gaya ng ginawa ni David ng kanyang ama. So, ganun ang tendensiya, mga anak. Lalo na yung partner mo, halimbawa, mahal mo, ayaw mong mawala sa'yo. Kapag sinabi niya, dito naman tayo sa simbahan namin. Mga rebulto lang naman yan eh. Hindi naman namin sinasamba yan eh. Hinihipo-hipo lang naman namin yan eh. Ayun na, umpisa. Sabi sa amen? Yun na ang umpisa. Kung nangyayari kay Solomon yan, pwede ba mangyayari sa atin kapag ka namali tayo ng pagpili? Pwede. Tama. Sabi sa amen? Pwede mangyari yun. Ito, mga karumal-dumal na ginawa ni Solomon. Na huwag kagay, pinagtayo ni Solomon ang mataas na dak sa Chemos na karumal-dumal ng Moab sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem at si Molok na kasuklam-suklam ng mga anak ni Amon. At ganon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kani-kanilang mga Diyos-Diyosan. At ang Panginooy nagalit kay Solomon dahil sa kanyang puso at humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel na napakita sa kanyang makalawa. At siyang nagutos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya ay huwag sumunod sa iba't ibang Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Alam niya, nagalit ang Diyos sa kanya. Pero dahil anak siya ni David, sabi ng Panginoon, pero ang sumpa ay hindi mangyayari sa iyo, kundi doon sa magiging anak mo. Ayun. Doon nagsimula ang divided kingdom of Israel. Nahati sila, ano? Nahati sila. Doon nagsimula ang gulo sa bayang Israel, mga kapatid. Dahil yan sa maling pagpili na mapapangasawa. Tama? Sabi sa amen? At tayo dinadala ng Panginoon sa kasakdalan. Dinadala tayo sa perfection. Ang ipinag-isa ng Panginoon ay huwag paghihiwalay ng tao. Paano na kung ang pinilit mong kunin na mapangasawa ay hindi mananampalataya? Katakot-takot na problema yan. Sabi sa amen? Isipin mo, magsisimba ka sa norte, yung asawa mo sa south. Pagdating ng bahay, debate kayo. Hindi maganda. Tama po? Sabi sa amen? Naalala ko nung araw, kasi si Sister Esther ay Seventh-day Adventist. Pagdating sa pananampalataya sa Panginoon, hindi naman kami nagtatalo doon. Siyempre, the just shall live by faith. Given na yun. Ang madalas, pag-usapan namin, Linggo ba o Sabado? Ito kami nagtatalo nung araw. Pero, nasa magandang pagpapaliwanag lahat yan di ba? Tama ba? Si Israel ay Sabado dahil yun ay anino ng mga bagay na darating. So, sino yung may-ari ng katawan? Si Kristo. Kailan siya nabuhay na mamuli? Araw ng Linggo. Tama? So, Sunday ay tinawag the Lord's Day ng Biblia. Tama? Shall we say amen? At ang mga alagad sumamba kay Kristo, sumamba sa Diyos, araw na ng Linggo. Paliwanag. So, nung paliwanag lang naman at doon nagkasundo na kami at wala nang ganong problema. Hindi ko naman sinasabing wala nang problema, di ba? Ang importante lang, mga anak, mga kapatid, ay yung magpatatawaran. Lilipas po lahat ng mga bagay. Pero yung pangako ng Panginoon, yun ang hindi lilipas. Manatili po tayo
sa salita. Lalo na namamalas na natin na darating na siya. Hindi na po biro-biro itong panahon kinabubuhayan natin. At kailangan higit lalo tayo maging mainit. Tama? Siya ko say amen? Lalo maging mainit. Hindi yung kung kailan malapit na dumating ang Panginoon, saka tayo nagko-cool down. Baka matulad tayo sa Ephesians chapter 8, mga kapatid. Natangay sa kanyang pagiging busy, mga kapatid. Natangay siya, hindi niya namalayan. Pumasok siya ng kapighatian. So mga kapatid, hanggang dito na lamang yung nais iparating ng Panginoon. So halos lahat naman ay nasabi ko na, yung pagiging halimbawa. Tamang pagpili, mga anak. At kailangan yung gusto ng Panginoon. Hindi dahil gusto nyo. Shall we say amen? So alam niyo ang gusto ng Panginoon. Kailangan pareho kayong mananampalataya. So yun lamang at tayo yumuko sandali at magpasalamat sa araw nito. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat, malimisan pa, salamat sa mensaheng ito na ipinarating mo sa mga kabataan, sa mga magulang, na lubhang napakahalaga sa aming pamumuhay, Panginoon. Sa aming paglakad, Panginoon, na mapayapa, nakasama ka, Panginoon, naway doon ka, pumanahan sa bawat puso, at patuloy maggabay sa lahat ng mga plano, sa lahat ng hakbang na aming ginagawa sa buhay na ito, Panginoon, sapagkat maaari kaming mamali sa aming